Hindi ko talaga inakalang isang simpleng lakad sa liwasang bayan ang magpapabago ng direksyon ng buong buhay ko. Maagang maaga pa noon, mga 7:30, nang sumulpot ako sa parking iyon. Bitbit ang lumang eco bag na puno ng kopya ng resume, ballpen at maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng tips na kinopya ko kagabi mula sa internet tungkol sa how to ace your job interview. May itinatago akong kaba. Ito na ang huling pagkakataong kong subukan sa Alfaro Holdings. Kung mabigo pa ako, hindi ko na alam kung saan pakukuha ng pambayad sa renta o pambili ng gamot ni Nanay sa Rayuma. Habang nakaupo ako sa kahoy na bench malapit sa fountain, mahina munang sinisipat ko ang kumpanyang iyon sa screen ng cellphone ko. Kahit pixelated, dahil ubos na naman ang data, kitang-kita ko ang higanting logo. Nagaharing letrang A na nasa gitna ng korona. Ang hasa-talas ng tingin ko roon ay parang espada. Gustong-gusto kong ma-imagine ang sarili ko na suot ang ID lace na may parehong insignia. Naglalakad sa malahotel na lobby. May nakangiting receptionist na bubungad ng "Good morning, Sir Marco." Ngunit bago pa tuluyang lumipad ang imahinasyon ko, napansin ko ang pagdating ng isang matandang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit. Medyo pahandusay ang bawat hakbang. Tila balantang gulay na hinipa ng hangin. Nakakaki jacket na halatang lumang-luma. Yung tipong maraming pinagsilbihan na tag-ulan at tag-init. At may itim na cap na tinatakpan halos buong noo. Pagkaupo niya sa kabilang dulo ng bench, bigla siyang napahawak sa sentido. Waring nagdidilim ang paningin. Saglit pa'y bahagya niyang naibukang bibig. Saka nag-angat ng tingin na parang may hahanapin sa paligid, pero wala namang makita. Instintibong tumayo ako. "Tatay, okay lang po ba kayo?" tanong ko. Lumalapit. Di ko alam kung bakit tatay agad ang tawag ko. Marahil dahil simula nang pumanaw ang sarili kong ama, naging malambot na ang kalooban ko sa sinumang lalaking kaedad niya. Ang sagot niya ay isang bahagyang tango, pero kita sa mukha ang pamumutla. Bumunghalit ang mainang ubo at napapikit siyang mariin, para bang iniinda ang biglang pag-ikot ng mundo. "Mainit ang sikat ng araw, baka na heatstroke po kayo," sabi ko, sabay hawak sa braso niya at inaakay ko papasandal sa backrest ng bench. Pinagpag ko ang eco bag. Kinuha ko ang maliit na bote ng tubig na nakalaan sana sa akin at inaabot ko sa kanya. "Inumin niyo po muna to, tatay." Saka ko hinubad ang handkerchief na nakasukbit sa bulsa ng slacks at pinamunas ko sa noo niyang mamasa-masa na sa pawis. Tinangka kong pumaway sa guard na nakapwesto malapit sa entrance ng playground. "Kuya, pabipikit naman tayo dito. Nahihilo si tatay," sigaw ko. Di kalaunan, lumapit ang gwardiya na hawak ang portable na blood pressure monitor. Habang sinusuotan ni Kuya Guard ng cuff ng matanda, naramdaman kong kumakabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba kung okay pa ba siya. Nang salitang sumunod na lumabas sa bibig ng matanda, halos bulong iyon. "Salamat, iho, bihira na ngayong may kabataang tumutulong." Tinitigan niya akong mariin, saka bahagyang ngumiti. "Ano nga pala pangalan mo?" "Marco Cruz po," sagot ko. Pinipilit na ipadama ang respeto. Tinipa ng guard ang huling digit sa monitor at ibinaba ang cuff. 130/85. Medyo mataas pero di naman kritikal. Mukhang inatake lang ng hilo. Baka kulang sa tubig o tulog. Saka siya tumikim, titaring nabawasan ang pag-aalala. Bago umalis, kinindatan ako ng pabulong. "Buti na si kaso mo, bro. Malasakit yan." Kung nabawasan man ang kaba ko, agad naman itong napalitan ng hiya. Dahil napansing kumukulo na ang tiyan kung wala pang almusal. Luminga ako. Sa di kalayuan ay may naglalako ng pandesal at kape sa kariton. "Tatay, kukuha ako ng tinapay ha. Baka gusto niyong kumain ng kaunti." Tumango lang siya. Ilang minuto ring nakapila ako, pero ramdam ko pa rin ang pag-uusisa sa utak. Sino kaya siya? Bakit mag-isa? Bakit walang kasama? Bumalik ako, dala ang mainit na pandesal at 2 styropop ng kape. "Hinay-hinay lang sa kape, tatay. Baka maasid kayo." Biro ko, pati ako sumimsim ng kaunting sabaw para makabawi sa gutom. Sa laki ng parking iyon,
Kami lang halos ang nag-uusap, samantalang umiihip ang simoy na may amoy damo at lunti ang munting ingay ng fountain. Pagkakuha niya ng huling lagok, inunat niyang bahagya ang braso at hinagilap ang bulsa ng jacket. "Iho, may ibibigay ako sa iyo," aniya. Iniabot niya ang isang maliit na kwintas na may pendant, parang antik na medalyon na tanso. May nakaukit na hubis korona at titik A sa gitna, pero sa liit nito, di ko agad napansin ang detalye. "Pang good luck," sabi niya. "Sa palagay ko kakailanganin mo." Nilingon ko siya, kumunot ang noo. "Ay, wag na po tatay, parang mahal pa yan." Umisi siya. Kita ang kunot ng mga mata na tila ba sanay sa araw at hamog ng mahabang panahon. Hindi mahalaga ang presyo. Ang mahalaga ay pag-alala na may tumulong kang kapwa. Tanggapin mo, Marco. Bukas mo pa maiintindihan ang saysay niyan. Bahagya akong nagdalawang isip, pero kalaunan hinayaan kong pumatong sa palad ko ang medalyon. Mabigat-bigat ng kaunti, may lamig ng metal at parang may nakaimbak na sikretong kwento. Isinabit ko ito sa leeg, nagtama ang tingin naming dalawa at dooy nakaramdam ako ng kakaibang init. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa isang pagtitiwalang hindi ko maipaliwanag. Makalipas ang ilang saglit, bumangon ang matanda. "Ayos na ako, iho. Maraming salamat." Hinawakan niya ang balikat ko at pinisil. "Mabait kang bata. Siguraduhin mong huwag mawala yan." Tukoy niya sa kwintas. At sa di ko inaasahan, tumalikod na siya at naglakad ng marahan palabas ng parke. Waring may sariling patutumuhan na. Sinundan ko lang siya ng tingin. May kumalabit sa akin. Alarma ng relo kong mura na nagpapaalala na 8:00 na pala. Napatakbo ako sa waiting shed ng jeep. "Huwag kang malalate, huwag kang malalate." Paulit-ulit na mantra sa isip ko. Habang nasa jeep, ako'y nakatingin sa refleksyon ng kuprong medalyon sa bintana. Napansin kong kahit pinagpawisan ako sa pagmamadali, nanatiling malamig ang kwintas, parang may sariling temperatura. Pagkauwi ko sa aming inuupahang kwarto sa 3rd floor, yung pawid-pawid lang ang kisame at may lumang electric fan na kumakalansing. Agad akong sinalubong ni nanay na nakaupong nakabukaka ang tuhod, hinihilot ang saka. "Anak, may lakad ka bukas ha? May interview ka?" Tanong niya, bagamat halata sa mukha ang pag-aalala sa kalagayan ko. "Opo, nay," sagot ko habang inilalapag ang bag sa plastic na mesa. "Sa Alfaro Holdings po." Last shot ko na to. Sinikap kong ngumipi kahit nananaginag ang katotohanang paubos na ang pera namin. Pinuksan ko ang mini thermos. Isinalin ko ang natirang kape sa tasa niya. "Ito, nay, pampainit." Nakita kong sumilay ang munting ngiti niya, pero kita rin sa mata ang pangambang baka lumalala na naman ang rayuma niya sa tagulan. Kinagabihan, habang maingay ang kapitbahay na nanonood ng teleserye sa likod bahay, nagpunyagi akong palikan ng mga posibleng tanong sa interview. Describe yourself in 3 words. What is your greatest weakness? Isinulat ko sa notebook, nag-practice ng sagot. Pero sa likod ng isip ko, paulit-ulit na bumabaga ang eksena sa parke. May parte sa akin na nag-aalalang baka may dapat pa akong gawin para sa matanda. Sana kinuha ko man lang ang cellphone number niya para masigurong nakauwi siyang ligtas. Bago matulog, binalikan ko ang kwintas. Pinagmasdan ko ng mas malapitan ang ukit. Malinaw nga ang korona at letrang A, parang emblem. Napangiti ako. Naisip kong baka A, ibig sabihin, achievement. Nilagay ko ito sa dibdib, sabay pikit, sabay dasal. "Panginoon, huwag sana akong mapahiya bukas. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makatulong kay nanay." 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Humigop ako ng kape. Siniguro kong plansado ang tanging long sleeve ko, inayos ang slacks, kahit may maliit ng tagpi. Isinuot ko ang kwintas, parang agimat na nagbibigay ng lakas. Paalis na sana ako nang tawagin ako ni nanay. "Inaabot ang isang rosaryong plastik. Isabit mo rin ito sa loob ng bulsa para mas doble ang gabay," sabi niya. Tumango ako at kahit sinasabi ko sa sarili kong handa ako, hindi ko maiwasang mangambang baka hindi maging sapat ang inihanda kong sagot para sa panel interview. Sa terminal ng jeep sa kanto, natapunan ako ng lalaking nagmamadali ng kape. Tumalsik sa manggas ng sleeve ko ang kayumangging mansa. "Sorry bro," bulalas niya habang tumatakbo papahabol sa jeep. Napangiwi ako.
Isang malaking marka. Sumagi sa isip ko ang pag-uwi at pagpalit. Pero wala nang oras. Pinahid ko na lang ng tissue. Saka huminga ng malalim. Focus, Marco. Hindi iyan ang magdidikta kung tatanggapin ka o hindi. Mag-aalas 9 nang makarating ako sa harap ng gusali ng Alfaro Holdings. 35 palapag na salamin. Kumikislap sa sikat ng araw. Tila ba tore ng tagumpay. Bago pumasok, kinuha ko ang bulsa ko para mag-alkohol at saka ko muling hinawakan ang malamig na medalyon sa ilalim ng polo. Kaya natin to. Bulong ko sa sarili. Hindi ko alam. Habang hinahaplos ko ang pendant na iyon, ay kung gaano kalapit sa akin ang pinakamalaking himalang mangyayari sa buong buhay ko. Isang himalang magsisimula, gaya ng sabi ng matanda, sa isang simpleng good luck. Kung tutuusin, mas mahirap pa pala ang gabi bago ang isang malaking pakikipagsapalaran kaysa sa mismong laban. Pagbalik ko mula sa parke, ramdam ko na agad ang pagkasuklam ng sikmura kong walang laman. Pila ba may munting kudeta ng mga bituka sa loob? Pero dahil sa tipid, at dahil alam kong kailangan ko ng matibay na tulog, nag-init lang ako ng instant noodles at sinabayan ng 2 pirasong pandesal na natira kaninang umaga. Habang hinihigop ko ang maalat-maalat na sabaw, napatingin ako sa tanging mamahaling bagay na nasa harapan ko. Ang medalyong tanso na nakasabit sa sandok handle ng kaldero. Parang may sarili itong liwanag. Imikislap sa ilalim ng fluorescentang bulb na mahina na ang sindi at minsang kumikislap-kislap, mistulang disco light na gutom sa kuryente. Pagkatapos naming maghapunan ni nanay, sinamahan ko siyang uminom ng gamot sa rayuma. Naupo kami sa lumang folding chair na minsan nang tinabingi ng kalawang. Dito niya ako tinanong, yung malumanay pero may bahid ng pagkabahala, kung handa raw ba talaga ako sa interview bukas. Anak, sabi niya, maalam ka naman, pero minsan hindi sapat ang talino kung hindi ka marunong makiharap sa tao. At sa kanya ko tinipigan ng diretsyo, hawak ang rosaryo. Kita ko roon ang lahat ng dasal na ibinaon niya sa bawat butil, para sa akin, para sa kinabukasan naming dalawa. Tumango ako pero sa loob-loob ko parang lumulubog ang bangka ng kumpiyansa ko. Naalala kong halos 5 beses na akong nabigo sa mga huling job interview. Laging kulang sa experience, laging may mas kwalipikadong aplikante o di kaya na biglang may freeze hiring. Kaya habang naglalatag si nanay ng banig para sa pagtulog namin, umunot ako ng maliit na notebook, inayos ang ballpen at sinimulang balikan ang mga posibleng tanong. Describe yourself in 3 words. Sinulat ko, madiskarte, mapagkakatiwalaan, may malasakit. Biggest failure and what you learned. Sinulat ko, nabagsak sa una kong thesis defense, natutunan kong humingi ng tulong at huwag mahiya kung kulang ang kaalaman. Where do you see yourself in 5 years? Sinulat ko, gusto kong maging senior analyst na may community outreach program. Habang nagsusulat, napatingin ako sa medalyon. Sa utak ko'y kumikislap-kislap ang tanong. Bakit sa dinami-dami ng tao sa parke, ako pa ang binigyan ni tatay ng pendant na ito? Bigla kong binalikan ang paghigpit ng palad niya sa balikat ko. Ang pamamawis ng noo niya. Ang medyo may kalalimang titig niya ay parang may sinabing higit pa sa salitang salamat. Saka naisip, pwede ko kayang ibenta ito? Dahan-dahan ko itong hinawakan, mabigat nga at sa tingin ko'y di ordinaryong tanso. Kung totoo man, baka sulit ito ng ilang libo. Pambili na sana ng isang buwang gamot ni nanay, pamasahe at kahit kaunting bigas. Pero sa mismong sandaling umikot ang ideyang iyon, may tumumbas na bigat sa dibdib ko. Parang may humihila sa akin pabalik, isang tinig na nagsasabing huwag mong ipagpalit ang tiwalang ibinigay sa iyo. Nilapitan ako ni nanay, bit-bit ang kapirasong kumot. Mukhang malalim iniisip mo anak. Ngumiti siya, pero baka sa kilay ang kunot. Huwag kang masyadong ma-stress, may Diyos. Sa paglipat ng oras, umambon sa labas. Tumutuptok ang maliliit na patak sa yero na parang drum roll bago ang isang malaking palabas. Natulog ako nang nakayakap sa notebook at sa kwintas. Para bang masisipsip ko mula ron ang lahat ng lakas at kaalaman na kakailanganin ko bukas. 4:30 pa lang ng madaling araw, ginising ako ng alarm ng lumang Nokia phone. Ubod pa ng dilim. Una kong ginawa, syempre, ay tingnan kung buhay pa ang ilaw. Swerte, di pa napuputol ang kuryente.
Sa maliit na kalan, nagpakulo ako ng tubig para sa kape ni nanay at syempre para sa akin na rin. Pagkatapos ay humugot ng maikling buntong hininga at sinimulang plansahin ang natatangi kong puting long sleeve na halos ilang taon ko nang sinusuot sa graduation at maging sa kasal ng pinsan ko. Ginamit ko ang lumang towel para takpan ang mansa ng kape sa manggas. Pinlansa ko iyon ng maigi, umaasang hindi mapapansin. Habang abala, nakasabit pa rin sa leeg ko ang kwintas. Sa bawat pagdampi ng bakal na mainit sa tela, nararamdaman ko ring umiinit ang leeg ko dala ng kaba. Bago umalis, dumampot ako ng pirasong tinapay at nilagay sa supot. Yun na ang magiging pananghalian ko kung sakali. Tumingin ako kay nanay na nakaupo sa gilid ng kama, inaalalayan ng tuhod. "Balitaan mo agad ako ha," sabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya, malamya, payat pero matatag, at sinigurong kita niya sa mga mata ko ang pangakong magagawa ko ang lahat ng makakaya. Pagdating ko sa terminal, halos puno na ang jeep. Umupo ako sa bandang unahan. Doon niya ako natapunan ng mainit na kape ng isang call center agent na nagmamadali. "Bro, sorry," bulalas niya, halos tumalon na palabas. Napa-ouch ako, hindi dahil sa init, kundi dahil sa pumirmi ang mantsa sa manggas kong inupuan ko nang gawin perpekto. Pero wala nang atrasan. Tinakpan ko na lang ng maayos ang bahagi at gamit ang panyo, pinunasan ng pahapyo. Minsan talaga, kahit buong gabi kang nag-prepare, may isang maliit na aberya pa ring mangiinis sa'yo para subukan ang preno ng pasensya mo. "Nitititiisin ko na lang," sabi ko. Baka ito na ang test number 1, bago pa man ako pumirmi sa panel interview. Mga 8:30 nang makita ko sa harap ko ang gusali ng Alfaro Holdings. Kataas-taas ang tore na nababalutan ng salamin kulay asul. Tuwid ang pagkakatindig, parang naghahamon sa sino mang pumapasok na dapat ding maging tuwid ang loob. Kumakbang ako papalapit sa pader na marmol ang texture. Sa likod ko, mga nakabarong at naka-blazer na aplikante ring nagkukumpulan. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng sintas ng sapatos ko sa granite floor. Tak, tak, tak. Bawat tunog, isang paalala na malapit ko nang harapin ang tadhana. Sa lobby, sinalubong kami ng receptionist na may mahigpit ngunit propesyonal ng ngiti. "Good morning, applicants. Please sign here and get your visitor's ID." Tumayo ako sa pila. Habang nag-fill out ng form, napansin kong pumipintig ang pulso ko. Pinakalma ko sarili ko sa paghawak sa kwintas sa ilalim ng polo. Parang mantra, "Kaya mo to, Marco." Nang ako na ang kukunang ng ID photo, pinilit kong ngumiti kahit tuyo ang lalamunan. Flash, 1 sekundo lang. Pero pakiramdam ko kung nakita ng kamera ang bumibiris kong tibok ng puso. Dinala kami ng HR intern sa multi-purpose lounge sa ika-6 na palapag. Sinalubong kami ng aroma ng brewing coffee at soft jazz music na tila nagpaparelax, pero sa totoo lang, lalo lang nagpaparinig na corporate ang peg. May 2 pang aplikante na nakipagtsikahan sa akin. Isa si Jerome na fresh grad sa Bicol at isang si Dayan na may dating work experience sa accounting firm. Pare-pareho kaming nananabik at kinakabahan, parang sabay-sabay na mga pasaherong nakasakay sa roller coaster na hindi pa umaandar. Di naglaon, lumabas ang HR manager na si Miss Castillo, naka-navy blue suit. "First batch, please follow me to conference room 3A." 2 pangalan agad ang tinawag, hindi pa ako kasama. Nakadagdag iyon ng halos kuryenteng kaba. Mas mahabang paghihintay, mas maraming posibilidad na mag-overthink. Kumapit ako sa kwintas. Napansin kong medyo namumuti ang mga bukot kuko sa higpit ng kapit, kaya dahan-dahan ko itong binitiwan at huminga ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas, na sa pakiramdam ko'y parang 1 oras. Nang bumukas muli ang glass door, "Mr. Marco Cruz," tawag ng HR staff. Biglang nagtalsikan ang mga insektong kaba sa dibdib ko. Parang gusto kong i-flip ang lamesa at tumakbo pa uwi. Pero tumayo ako, inayos ang kwelyo at ngumiti. Sa pagpasok ko sa conference room 3B, bumungad agad ang mahabang mesa, 6 na tao sa kabilang panig, 3 HR, 2 department head,
at isang lalaki sa dulo na naka-gray na suit, nagsusuklay ng puting buhok sa gilid. Sa unang tingin, ordinaryo lang. Mukhang board member na mas tahimik sa iba, nanonood lang ng epekto ng kanyang kape. Ngunit sa mismong segundo na nagtama ang mata namin, nag-freeze ako. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagbaha ng biglaang pagkakilala. Siya ang matandang nahilo kahapon sa parke. Si tatay, ngayon ay formal na formal, may gwardiyang nakapwesto sa gilid ng pintuan, may maliit na name tag na nakadikit sa breast pocket. Roberto A. Alfaro, Executive Chairman. Sa isang kisap mata, umikot ang mundo ko. Gusto kong magsisigaw ng teka. Kakapon lang po kita tinulungan, pero pinigil ko. Tinapakan ko ang sariling dila. Pakiramdam ko'y sasabog ang puso, pero kailangan kong ikubli ang lahat ng emosyon. Bumati ako ng mahinahon. Good morning po, sabay bahagyang yuko. Sumulyap si Don Roberto. Hindi ko pa alam noon kung Don ang dapat na tawag ko. At sandaling lumitaw ang nakagawiyang kunot ng noo kapag may iniisip siyang malalim. Pagkatapos, sumukbit ng mapaklang ngiti at tumangutango. Walang nangyari sa parke. Please take your seat, Mr. Cruz, sabi ng lead HR. Umupo ako sa dulo ng mesa, katapat halos ng chairman pero may kalayo. Sinimulan ang formal na Q&A, mga tanong tungkol sa academic background, extracurricular activities, internships. Tinatrabaho ko ang mga sagot, nag-a-adjust ng boses para hindi masyadong mataas o mahina, habang sa gilid ng mata ko ay nakikita kong paminsan-minsan ay itinatakip ni Don Roberto ang tasa sa labi. Ila sinusuyod ng tingin ang kwintas na bahagyang nakasilip sa loob ng polo ko. Dumating ang huli at pinakamabigat na tanong mula sa CEO mismo. Mr. Cruz, nakapamulsa siyang bahagya. Sa palagay mo, anong kahalagahan ng manasakit sa ating industriya? Parang sinilaban ang lalamunan ko. Kumbaga sa karaoke, tumunog ang score key change at kailangan kong bumirit ng perpekto. Hindi ko mabanggit ang parke at ang nangyari kahapon, pero sinariwa ko ang sandaling iyon sa isip at hinugot ko ang diwa ng kahalagahan ng simpleng pagtulong. Sa wika kong pilit na pinalalambot, para po sa akin sir, sabi ko, ang malasakit ang puso ng kahit anong negosyo. Kung wala tayong kakayahang umunawa sa pangangailangan ng kapwa, empleyado man, kliyente o estranghero, walang saysay ang tubo. Ang layunin ng kumpanya ay hindi lang kumita kundi makapag-ambag sa kabutihan. Minsan, isang baso lang ng tubig ang kailangan ng tao para magpatuloy. At pag ibinigay mo yon nang walang hinihintay na kapalit, babalik iyon sa'yo sa paraan na hindi mo inaasahan. Tahimik ang silid. Narinig ko ang mahinang paglagok muli ng kape ni Don Roberto. Walang pumalakpak. Siyempre corporate to. Pero nakita kong bahagyang nagtaas ang pilay ng HR manager na parang sinasabing, interesting. Sa gilid naman, may isa o dalawang department head na nagsusulat ng kung ano sa notepad. Di ko alam kung check o X. Matapos ang formalidad, pinapasok ako ng HR assistant sa lounge habang deliberasyon. Habang nakaupo, nagsisimula ng mag-sink in sa akin. Teka, si tatay palang chairman ng kumpanyang ito. At kahapon, halos sumambulat ang tawa at nerbiyos ko. Pero pinigilan ko. Pinilit kong uminom ng water sa paper cup at hinahaplos ko ang kwintas. Ang tandang bigay niya mismo. Iyon ang sandaling napagtanto ko. Baka sadyang may dahilan kung bakit nagkasalubong ang landas namin kahapon. Baka nga totohanan ang sinasabi ng mga matatanda. Wala kang ginagawa sa buhay na hindi bumabalik sa'yo. Habang nakapikit ako, pinapakiramdaman ang takbo ng oras. Di ko namamalayan na padating na pala ang pinakamalaking desisyon ng araw na iyon, kung saan, sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring magbukas o magsara ang pinto ng pangarap ko. At sa kabilang dulo ng pintong iyon ay ang matandang nahilo sa parke, na ngayon, hawak ang kapalaran ko sa kanyang sariling mga kamay. Dumadagundong pa rin ang puso ko habang nakaupo sa lounge. Parang bawat tiktok ng wall clock ay sinusukat ang dami ng pawis na tumutulo sa batok ko. Kabi-kabila, may mga aplikante ring bumalik mula sa kani-kanilang panel. Ang ilan, nakakunot noo, halatang nadismaya. Ang iba, nakangiting nanlalaki ang mata. Wari ay hindi makapaniwalang nakalusot. Ako, nakasandig lang sa upholstered na silya. Pero sa totoo lang,
Para akong nakaupo sa singit ng bulkan. Pinipigil kong hindi ko rutin ang sarili ko sa pag-aalala kung nakita ba ni Miss HR Manager ang mantsa ng kape. Kung tama ba ang grammar ko nang nagkwento ako tungkol sa thesis defense o kung sumablay ba ako sa pagbanggit ng cash flow versus profit. Ilang saglit pa, bumukas muli ang pinto. Lumabas si Miss Castillo, yung HR Manager na naka-navy blue kanina. Kasunod ang isang staff na may papel na folder. Pumihit sila, nagdidiretso sa akin. Ang dami kong narinig na kwentong kung tawagin ka ng HR na mag-isa, good sign daw yun. Pero may isa pang bersyon. Bad sign kasi, ibig sabihin need kang i-explain. Kaya ayun, ugong ang tenga ko. Mr. Marco Cruz, tawag ni Miss Castillo. Napatayo ako agad, parang baguhang sundalo. Sumunod ka sandali. The chairman wants a quick word. Nilingon ko ang mga kapwa-aplikante. Yung iba na pataas ng kilay. Bale bakit may special word pa? Nilakasan ko ang loob ko't sumunod. Dinala niya ako sa isang maliit na lounge malapit sa executive elevators. Doon, sa isang kubling sulok na may view ng Ortigas skyline, nakaupo si Don Roberto. Wala na ang suit jacket, pero maayos pa rin ang kurbata, nakasandal at sandali raw pinikit ang mata. Nang marinig ang aming mga hakbang, iminulat niya ang mata't ngumiti ng banayad. Salamat Isabel, sabi niya kay Miss Castillo. Tumango ang HR at umalis. Iniwan kaming dalawa. Nanuyo agad ang lalamunan ko. Titig ang matanda sa akin, yung tingin na parang hukay sa kaluluwa. Maya-maya, inalalay niya ang sarili patayo, bagamat magaan ang kilos. Marco, hindi ba? Malumanay na tanong niya, kahit alam kong alam na niya ang pangalan ko. Oo po, sir. Napakamot ako sa batok, na parang batang nahuli sa kalokohan. Magandang umaga po muli, sir. Nilapitan niya ako at bago pa man ako makaimik, marahan niyang tinapik ang kwintas sa dibdib ko. Mabutit hindi mo nakalimutang isuot. Ramdam kong nag-iinit ang mukha ko sa hiya. Pasensya na po kung hindi ko na-explain kanina. Natigilan po ako. Tumawa siya ng mahina, magaspang na halakhak ng veterano. Walang dapat ipagsorry. Sa totoo lang, sinadya kong huwag kang tanungin tungkol sa parke para makita ko kung anong klasing tao ka. Kahit walang utang na loob na kailangan suklian. Napatango ako, tahimik. Umupo kami sa maliit na sofa set. Kinuha niya ang folder sa mesa, binuklat at muling nagsalita. Marco, balanse ang utak mo sa teorya at praktika. Nakita namin yan. Pero higit pa roon, nakita kong may puso ka. Yumuko siya sandali, parang hinihimas ang tuhod na sumakit. Ang negosyo ko, matagal nang kumikita. Ang kulang minsan yung taong hindi lang numbers ang nakikita, undi yung epekto sa tao. Napalunok ako. Sir, ibig niyong sabihin? Gusto kitang bigyan ng pagkakataong patunayan yan. Probationary Junior Project Analyst ka sa loob ng 3 buwan. Huminga siyang malalim. Pero tandaan mo Marco, iba ang sitwasyon sa aktwal. May intriga, may politika, may deadlines na parang buhawi. Kaya ang tanong, game ka ba? Kung pwede lang akong tumalon, baka napatalo na ako. Pero nilukot ko ang pananabik, pininid sa simpleng game na game po sir. Sa isip-isip ko, sumisigaw ako. Yes Lord, salamat. Binigyan niya ako ng Monday start date, orientation time at listahan ng requirements. Bago kami maghiwalay, inilabas niya sa bulsa ang maliit na calling card. Walang galang yung logo na katulad ng sa pendant. Kung may problema ka, personal man o trabaho, dumaan ka muna sa immediate supervisor mo. Pero kung mabigat at hindi nila kayang solusyonan, tumawag ka sa opisina ko. Kumindat siya ng bahagya, tapos kinusot ang sintido. At huwag mo munang ipagsasabi sa iba ang tungkol sa parke. Hayaan nating trabaho mo ang magsalita. Lumabas akong parang lutang. Habang mabilis na bumaba ang elevator, tiempo namang may sumakay na 2 aplikante, si Jerome at Dayan. Uy bro, sabi ni Jerome, kumusta interview? Hindi ko alam kung pwedeng sabihin, so simpleng ayos naman lang ang naisagot ko. Pero siguro tumalili sa mukha ko ang ngiting hindi mapigilan. Kita sa saysay ni Dayan, mukhang good news yan. Paglabas ko sa lobby, binuksan ko ang cellphone at agad nag-text kay nanay. Nay, pasado ako. Probationary pero may trabaho na ako. Salamat sa Diyos. Ilang segundo lang,
Nagreply siya, "Salamat sa may kapal. Kumain kang mabuti anak." Nangiti ako ng may luha sa mata. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang saya o panood. Tila isang iglap lang ang weekend. Nag-report ako ng 8:00. Suot ang pinakamalinis kong polo at bagong polish na sapatos. Sa reception pa lang, sinalubong na ako ng training associate at inihapid sa HR para sa orientation. Pagkatapos ng video kung saan pinapakita ang corporate values, sinamahan nila ako sa 11th floor, Project Analytics Department. Unang nakita si Miss Vega. Nasa mid-30s siya, matarik ang cheekbones, tipid ang ngiti, nakahiyos na parang panlaban sa digmaan. Pagkapakilala sa amin ni HR, tinapunan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, pero tagos. "So you're Mr. Cruz?" Di ko mawari kung tanong o pahayag yon. "Late ka ng 2 minuto sa schedule na binigay ko sa kalendar." Napakamot ako. "Po? Pasensya po dumating po ako sa lobby ng 7:45. Kaso hingahan lang po ng security." "Excuse accepted," malamig niyang sagot. "But remember, in Project Analytics, 2 minutes can cost 2 million. Umismid ako ng palihim, pero ngumipi ako ng profesional. Dinala niya ako sa open space cubicle area. "Dito workstation mo." Turo niya sa desk na may second-hand monitor at keyboard. "We're closing Q2 reports. I-audit mo ang raw data file na to, sabay abot ng USB. Cross-check with the cloud sheet. Dapat bago mag-lunch, may preliminary variance summary ka na." Grabe, agad-agad, pero hindi ako nagpahalata ng sindak. "Copy ma'am." Upuan, plug USB, login, at wow, 10,000 lines ng sales data. Sa isip-isip ko, welcome to real world Marco. Habang nagke-keystroke ako ng VLOOKUPs at pivot tables, naririnig ko sa paligid ang bulungan ng mga kasama. Hindi mo lubos marinig kung may halong inggit o chismis. "Yan ba yung probi na may backer?" Sabi ni Jeff, close daw kay Boss Roberto. Yikes, ayokong maging backer baby. Kaya mas lalo kong piniga ang utak ko sa formulas. Bandang 10:00, pumunta ako sa pantry para mag-refill ng tubig. Naabutan ko si Miss Vega at 2 senior analyst. Nag-uusap sila tungkol sa mali-maling forecast sa isang project. Nang makita ko, tumahimik sila bigla. Parang may invisible label sa noo ko, newbie. Nilagpasan ko yun. Tumango lang bilang respeto, saka umalis. Bago mag-12, natapos ko ang preliminary variance. Inimail ko kay Miss Vega, subject line Q2 raw versus posted. Initial findings, Marco Cruz. Di pa lumilipas ang 5 minuto, may reply. "See me in my office." Ay delikado. Sa loob ng maliit na glass-walled office niya, nakapamaywang siya, hawak ang printout ko. "Mr. Cruz, good attempt, but you missed column AO, rebates. Yan ang dahilan kung bakit inflated ang posted revenue." Tinuro niya ang mali ko, mapagmasid. "Recompute, deadline 2 p.m. Tumango ako sabay hawak sa kuntas ko nang di niya napapansin, parang cheat code sa confidence. Pagbalik ko sa desk, hinukay ko uli ang data. Nalaglag ang panyo kong pantakip sa mantsa. Kita na naman ang bahid ng kape. Parang ayaw talaga kong tantanan. Pero tinapos ko ang task bago mag 2 p.m. Sinigurong malinis at may footnotes. This time, sinadya kong mag-walk-in sa opisina niya. Knock ng maayos. Inabot ko ang bagong printout. Tahimik niyang sinure. Nang matapos, tinaas niya ang tingin. "Okay, mas maayos. Next time, anticipate lahat ng adjustment columns, ha?" May ilalim na pagngiti. First sign na hindi pala siya robot. Ilalim na pagngiti, first sign na hindi pala siya robot. Paglabas ko, nakahinga ako ng maluwag. Tiempo namang dumaan ang isa pang analyst, si Kuya Alan. "Tol, survival mode ka muna," bulong niya. "Masungit si ma'am, pero kapag napatunayan mong mabilis ka, magiging ka-vibes mo rin yan." Napangiti ako at kahit pagod, naramdamang may balikat na hindi ko na kailangang pasanin mag-isa. Lumipas ang ilang araw na sunod-sunod ang basic reconciliations, pag-extract ng data mula sa SAP at pagpapasa ng overtime sheets. Tuwing uwian, pinipiem ako ni nanay kung nakain na raw ba ako. "Anak, wag kang puro kape." Sumasagot ako ng emoji at payapa, pero minsan di ko maipaliwanag kung paano ako nakakaraos sa pagod. Kapag sumasapit ang gabi, sakto ring sulasakit ang tuhod ni nanay.
Ako na ang nagkikiskis ng liniment sa kanya. Nililinis ko rin ang polo ko. Kinukusot yung mansa. Hindi pa rin tuluyang natatanggal pero parang marka na yon ng unang pagsubok. Biyernes hapon, habang nagsisimula ng mag-uwian ang karamihan, pinatawag ako ni Miss Vega ulit sa office. Kinabahan ako. Pero pagpasok ko, isang pay envelope ang nasa mesa. Advanced Transportation Allowance, sabi niya. Standard yan sa lahat ng probi. Sign ka dito. Nang tumingin ako sa kanya na may pasasalamat, bahagya siyang ngumiti. And by the way, sabay taas ng kilay. Good catch kanina sa freight charge misposting. 10-minute lead time lang yun Impressive. Parang sinuntok ako ng sorpresang saya. Thank you po, ma'am. Halos gusto ko siyang yakapin pero syempre bawal. Lumabas akong nakangiting parang sira. Nakahakbang pa lang ako palabas ng elevator sa lobby. Tumunog ang cellphone. Number na hindi nakasave. Ipinagtaka ko pero sinagot ko. Hello? Marco. Malumanay na boses ni Don Roberto. Kamusta unang linggo? Sir, ayos naman po. Medyo pagod pero marami pong natututunan. Good. Narinig ko ang mahinang paglagok niya ng something. Siguro siya. Hindi madaling sakyan ang bagyo ng corporate world. Lalo na kung may mga taong magdududa sa'yo. Pero tandaan mo, maririnig ko man o hindi ang bulungan sa koridor, mas mahalaga kung paano ka magtrabaho. Opo sir, sagot ko, taas noo kahit walang nakakita. Sisiguraduhin kong hindi kayo mapapahiya. Hindi mo ako kailangan isipin, sabi niya. Isipin mo kung paano ka makakatulong sa team, lalo na sa mga tulad ni Miss Vega. Kung may kailangan ka, alam mo na ang proseso. Bago pa ako makapagsabi ng thanks, nagpaalam na siya. Pagkababa ko ng tawag, nakatitig lang ako sa screen. Narealize ko kakaibang mundo pala ang pinasok ko. Isang lugar kung saan pwedeng maging ka-phone call mo ang may-ari ng kumpanya, pero araw-araw mo ring makakaharap ang hamon ng spreadsheets at chismis. Ngunit habang hinahawakan ko ang kwintas, ramdam ko ang bigat nito. Hindi bilang burden, kundi bilang paalala na minsan isang basong tubig lang ang puhunan para pihitin ng tadhana ang susi ng kinabukasan. Umuwi akong bitbit ang envelope, isang tray ng lugaw para kay nanay at isang pusong puno ng pag-asa, handa na para sa susunod pang linggo ng pagtitiis at paglago. Hindi pa man natatapos ang unang buwan ng probasyon ko, pakiramdam ko'y ilang beses nang umikot ang mundo ko sa bilis ng trabaho at kapal ng intriga sa opisina. Taon ang binibilang ng iba para maranasan ang corporate politics, sa akin, tilang isang linggo pa lang ay sinasalubong na ako ng pagsubok na parang bagyong walang pangalan. Maaga akong dumating, 7:15 AM, umaasang makakahigop man lang ng mainit na kape bago dumagsa ang email. Pero pag upo ko pa lang, naghihintay na ang mensahe ni Miss Vega. Subject: Urgent Field Audit Assignment. Body: Marco, join the inspection team for our Cavite warehouse today. Van leaves 8 a.m. Bring laptop and data sheets. Return same day. Expect variance report by 6 p.m. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi biro ang Cavite Run. 2 oras papunta dahil sa traffic, tapos magbibilang ka ng libu-libong kahon sa bodega habang kinakalaban ang alikabok at init. Tasabay niyan, nakaschedule akong mag-present ng update kay Miss Vega tungkol sa isang cost-saving project. 4:00 ng hapon. Wala nam oras bawiin. Kailangan kong lampasan pareho. Bago umalis, nag-chat si Kuya Alan. Tol, normal yan. Gustong makita ni Ma'am kung kaya mo mag-multitask. Sinagot ko lang ng thumbs up emoji, pero sa dibdib ko, kumakabog ang tambol ng kaba. Tinignan ko ang kwintas, ang medalyong hindi ko pa ring inaalis kahit minsang sinabihan ako ng office mate na too old school. Hinawakan ko ito, parang umiinom ng tapang. Sa van, kasama ko ang 2 senior analyst na halos hindi ako kinakausap maliban sa morning. Pagdating sa warehouse, sinalubong kami ng mainit na hangin at amoy karton. Binuhat ko agad ang handheld scanner, sinimulang i-audit ang stock habang sila'y nagkukwentuhan tungkol sa weekend golf nila sa Tagaytay. Siksik na pawis at alikabok ang baon ko. Sa isip-isip ko, okay lang, laban lang.
Makalipas ang 4 na oras na pagbibilang, kinailangan naming mag-adjust dahil kulang pala sa listahan ang reserved inventory numbers. Napansin ko ring may ilang kahon ng balik order na nasa maling lokasyon. Kinuha ko agad ang litrato at isinulat sa notebook. Habang nakayuko ako, napansin kong pinapanood ako ni Sir Armand, ang senior analyst na kasama ko. Hindi ko alam kung impressed o naiinis, pero hindi ko na inintindi. Inisip ko lang kung paano magagawa ang report bago mag-6. Andang 3:00, pabalik na kami ng Maynila. Pero dahil Biyernes, Biyernes na naman. Parang sementong nakahiga ang Slex. Habang bumagal ang mga sasakyan, tinype ko na sa laptop ang findings ko. Nakasabit ang computer sa hita. Umaalon-alon sa bawat preno. Parang titibok ang ulo ko sa hilo, ngunit tikit mata kong nilatag ang variance, step by step. Maling lokasyon, overstated counts, at posibleng dahilan ng 1.8 million overshoot sa inventory ledger. Nang dumaong ang van sa basement parking, 4:40 na. Binirisan ko ang tungo sa 11th floor. Pagdating sa desk, may isa pa akong surprise. Email ng cost finance head na humihingi ng karagdagang tab tungkol sa freight rebate analysis. Hingi daw ni Miss Vega. Grabe, 3 kontra 1, sabi ko sa sarili. Pero kinopya ko pa rin sa bagong tab. 5:30, lumakad ako papunta sa office ni Ma'am, tangan ang 2 printout at ang laptop. Kakatok pa lang ako nang marinig ko sa kabilang side ng glass wall ang boses niya. Laptop, kakatok pa lang ako nang marinig ko sa kabilang side ng glass wall ang boses niya. Hindi pwedeng puro sipag lang, dapat may utak. Sa loob, naroon si Kuya Alan, si Sir Armand at si Miss Vega. Mukhang post-mortem meeting. Pinapasok ako. Lumapit ako sa mesa, iniabot ang printout. Tahimik niyang sinulyapan. Mabilis magmarka ng pulang ballpen. Marco, panimula niya. I asked you to do 2 things. Field audit and prepare for a presentation. Asan ang deck mo tungkol sa OS saving project? Pakiramdam ko'y unangat ang init sa mukha ko. Ma'am, gumawa po ako ng quick summary slide habang nasa van. Handang upakita. Sumeryoso siya. Projector, now. Pinuwesto ko ang laptop, nagsimulang mag-load ang PowerPoint. 3 slide lang. Overview ng current freight cost, root causes ng leakages at 2 rekomendasyon, renegotiation sa trucking partner at paglagay ng RFID tracking. Simple ngunit diretso. May napansing maliit na pagkakamali si Sir Armand sa formapping. Pero heto ang ikinabigla ko. Sa halip na bumira ng pintas si Miss Vega, pinuri niya ang clarity ng analysis at idinagdag. Next time, bigyan mo ng contingency slide kung sakaling tanungin ng senior ops. Gusto kong mapasalampak sa ginhawa, pero di doon natapos. Kinuha ni Miss Vega ang isa pang papel. Hindi ko printout. Spreadsheet na puno ng error marks. May sticky note, wrong formula leads to 10 million discrepancy. Nakalagay sa header, prepared by Marco Cruz. Nanlaki ang mata ko. Ma'am, hindi po akin yan. Tumaas ang kilay niya. Talaga? Spreadsheet mo raw yan kagabi. Tinuro niya si Sir Armand. Umusok ang pakiramdam ko. Parang may biglang naglagay ng masilya sa lalamunan ko. Pero bago pa ako makapaliwanag, pumihit ang pinto. Pumasok si Don Roberto. Bit-bit ang tauhan niyang may dalang tray ng kape. Tahimik kaming lahat. Humakbang siya malapit at umupo ng hindi nagpapaalam, tinititigan ng papel. Marco, paano mo ipapaliwanag ito? Humina ako ng malalim, sinigurong kalmado ang boses. Sir, hindi ko po yan file. Ang huling workbook na hinawakan ko kagabi ay final check ng rebate sheet. May version control yung server. Pwede pong tingnan ang edit history. Nag-exchange ng tingin si Miss Vega at ang senior analysts. Automatikong nag-login sa shared drive si Kuya Alan. Sinilip ang version history. Makalipas ang ilang segundo, tumingala siya. Tama si Marco, last modified by A. Vega at 11:42 p.m. Medyo namula si Ma'am pero agad nag-compose. I was consolidating files, siguro copy-paste mistake. Tahimik si Don Roberto pero bakas ang bigat sa tingin. Miss Vega, please ensure version discipline. Hindi pwedeng turuan ang baguhan ng mali. Inapik niya ang papel at ipinatong sa mesa ng mariing-mariin. Tapos tumingin siya sa akin. Good job sa Cavite findings by the way. Malaking butas ang nalaman mo. Hindi ko inasahan yon. Sa gitna ng tension,
May mainit na bugso ng paghanga sa sarili. Hindi dahil napuri, kundi dahil napatunayan kong kapag tapat ka sa gawa mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nang matapos ang meeting, niyaya ako ni Kuya Alan sa pantry. Binigyan niya ako ng fist bump. Hindi biro yung ginawa mo, bulong niya. Marami nang sumuko kay ma'am kapag ganyan. Napangiti ako kahit pagod na pagod. Nang makauwi ako alas 10 PM, nadatnan kong namimilipit si nanay sa banig. Namumula ang tuhod, hindi makabangon. Anak, ang sakit, paungol niyang sabi. Wala nang oras para magpahinga. Dali-dali ko siyang sinakay sa tricycle papuntang Barangay Health Center. Diagnostic, rheumatoid flare. Kailangan ng injectable na gamot na di-covered ng libreng serbisyo. Kumulong ang laman ng wallet ko, kaya pala't may advance allowance na natanggap kahapon. Binayaran ko ng walang patumpik-tumpik. Habang tinuturukan si nanay, hinawakan ko ang kamay niya at pinisil. Lalakas kayo, nay, bulong ko. Sa dilim ng gabing iyon, napaupong tulala sa koridor ng klinik, naisip ko kung paanong sa opisina may mga taong masakit magsalita, pero sa bahay may nanay na masakit ang buto. Ano pa bang karapat-dapat kong iyakan? Isang bagay ang natutunan ko kay Don Roberto. Ang negosyo niya ay hindi lang tungkol sa profit kundi sa tao. Kaya nang makita ko sa Facebook group ng barangay namin na may feeding program kulang ng volunteers, agad akong nag-sign up. 2 oras lang naman, maghahanda ng lugaw, magbibigay ng hygiene kits. Bit-bit ko pa ang kwintas. Parang kumpirmasyon na kahit pagod, kaya kong magbigay ng oras. Habang nilalapag ko ang styro ng lugaw sa mesa, lumapit ang barangay captain at nagpasalamat. Kahit baguhan ka sa trabaho, sinisingit mo to, sabi niya. Napangiti ako. Maliit na bagay pero baka malaking ginhawa sa isang bata. Habang pinupunasan ko ang mesa, naramdaman kong may nag-text. Galing sa unknown number. Good choice to spend your Sunday, Marco. R.A. Nilingon ko ang paligid, walang pamilyar na muka. Paano niya nalaman? Siguro may nakareport. Hindi ko na alam, pero sapat na yon para kilabutan ako at sabay mangiti. Pagpasok ko, iba ang ihip ng hangin, parang mas tahimik. May nakasalubong akong 2 ops staff. Binati ako ng, "Morning, Sir Marco." "Sir?" Napahamot ako. Pagdating sa desk, may sticky note mula kay Miss Vega. "See me 9:30. Bring Cavite variants." Panatag na ako ngayon. Parang alam ko ng pattern ng bagyo. Sa office niya, pinati niya ako ng bahagya at inabot ang envelope. Memorandum ng Employee of the Month nomination. Nakapangalan sa akin. Napatanga ako. "Marco, ani Miss Vega, hindi ako madaling ma-impress. Pero yung pagtuklas mo sa inventory misallocation, nakasave sa atin ng malaking penalty. Tsaka yung tiwala mo na humarap dito kahit may mali sa file, good composure." Tahimik akong nakatingin, hindi pa rin ako makapaniwala. Bilang probito, ma'am?" Tanong ko. "Possible, basta performance-based." Tumikhim siya. "At Marco, gusto kong humingi ng tawad sa nangyaring spreadsheet fiasco. Hindi ko na siya dadahilan." Napabim ng maliit. "Let's move forward." Sa labas ng office, hindi ko napigilan ang mapangiti ng malaki. Yung ngiting halos mag-trigger ng fire alarm. Sa loob ng 1 linggo, mula sa amoy alikabok na bodega hanggang sa isang nomination, sabay family emergency pa. Totoo nga, kapag tapat ka sa trabaho at bukas ang puso mo sa kapwa, kahit ilang sabotahe ay hindi matitibag ang pundasyon mo. Hindi pa tapos ang 3 buwang probasyon, pero pakiramdam ko'y pinanday na ng apoy ang katauhan ko rito. Sa gabi, habang hinihimas ko ang kwintas bago matulog, may bago akong dasal. "Panginoon, salamat sa bawat hamon. Dahil sa bawat pagtitiis, mas malinaw ko pong nakikita kung sino ako at saan ako patutungo. Mas mainam na mahuli nila akong walang bahid ng pag-aalala kaysa magpapekto ako agad." Sa team huddle, binanggit ni Miss Vega na may quarterly business review sa darating na Biyernes. Lahat ng department heads, finance directors at mismong board of trustees dadalo. Yan ang unang pagkakataong kung haharap sa malalaking tao ng live, hindi lang sa email thread. Ang assigned sa presentation ng analytics slide, syempre ako. Dahil raw fresh eyes, akong nakakita ng butas sa Cavite inventory.
Ramdam kong may kumurap ng marahas sa kaliwang gilid. Si Sir Armand yun, kasalukuyang nagkakape, at halatang napainit ang labi dahil tila napaso. Kinahapunan, may mga ping sa office chat group na parang tirador ng intriga. Bilis naman umangat ni Marco, baka may connect. Isa pang message, di nakaanon, galing talagang mabait sa park. Noong unay gusto kong sagutin, "Boss, mauna na lang kayo sa susunod na charitable act." Pero pinigilan ko. Sabi ni Kuya Alan, "Hayaan mo sila, tol. Mas maingay ang talangka kapag mataas ang palayok." 3 araw bago ang review, todo na ang paghahabol sa numbers. Ang daming what-if na senaryo. Presyo ng gasolina, foreign exchange shocks, atrasadong delivery ng raw materials. Tuwing 10:00 ng gabi, nakikipag-zoom ako kina Miss Vega at 2 senior para plansyahin ang final assumptions. Pinanghahawakan ko ang kwintas para itong kumpas kapag nagsisimula ng pumugak ang utak ko sa pagod. Miyerkules ng gabi, habang sinusuri ko ang model, napansin kong biglang nagsilitawan ang pulang error sa cell references ng forecast Q4. Parang minina ang file, isang maling formula. Boom! Sabog ang buong EBITDA projection. Sa version history, nakita kong may edit 8:30. User A de la Cruz. User yan ni Sir Armand. Hindi ko alam kung honest mistake o sinadyang ihulog ako sa bangin. Pinili kong i-restore ang nakaraang bersyon at mag-create ng mirror copy sa sarili kong OneDrive, naka-password. Just in case. Bulong ko sa sarili habang kinikindatan ng cursor ang file na parabang sinasabing, "Tago mo ko ha?" Sa dry run namin, maayos ang flow. Ako sa analytics, si Miss Vega sa risk mitigation at si Sir Armand sa implementation roadmap. Pero may napansin akong kakaiba sa body language ni Ma'am. Nakapamaywang, dikit ang kilay, parang may gustong itanong na hindi niya masabi. Pagkatapos ng mock Q&A, pinatawag niya ako. "Marco," mahinahon niyang sabi, "siguraduhin mong bulletproof ang numbers bukas. May maselang tanong ang audit committee sa inventory." Nag-open si Miss Vega, diretso sa growth highlights. Nang ako na, pumihit ako sa clicker. Slide 1, macroeconomic overview. Maayos. Slide 2, sales trend. Okay rin. Pagsampa ko sa slide 3, forecast and variance. Nanlaki ang mata ko. Negative 120 million pesos ang nakaplaster sa screen. Kahapon lang positive 15 million yan. Lumingon akong mabilis kay Sir Armand. Nakatingin siya sa screen, kunot noo, pero parang nakangiti ang sulok ng labi. Ramdam kong nab-freeze ang dugo ko. Narinig ko ang mahinang kulisap ng bulungan sa mesa ng audit team. Si Don Roberto, kumalabog ng bahagya ang tasa sa saucer. Pero imbes na ma-mental block, huminga ako ng malalim. Inabot ang laptop sa podium at sinabi, "May I check the live file, ma'am? I sense a last-minute link break." Tumango si Miss Vega, medyo nag-aalala. Binuksan ko ang formula bar, kinlik ang cell, nakalink sa external worksheet na TempOps Q3 XLSX. Hindi yon ang final source. Lumapit ang CFO, kunot kilay, "Why are we pointing to a temporary sheet?" Sumagot ako, klaro ang boses kahit nanginginig ang tuhod. "Sir, possible overwrite. Allow me 2 minutes to refresh the links to the approved data room copy." Hinila ko ang backup file sa OneDrive, ni-enable ko offline at kinopya pabalik sa master deck. Nag-refresh ang chart from minus 120 million pesos, naging plus 17.6 million pesos. Tahimik ang hall, paramdam ng mga titig na parang sinasalat ang integridad ko. Nagpatuloy ako, pinaliwanag kung paano kahit minor link error ay pwedeng mag-lead sa catastrophic decision. Idinugtong ko, hence our recommendation to institute strict version control protocol, already drafted for next quarter rollout. Pagkatapos ng huling slide, nag-appear ang pointer ng laser sa screen. "Thank you." Bumulong ang COO. "Good save." Si Don Roberto hindi nagsalita, pero tumango na parang, "Aba, henyo ka." Pagkaraan, pinatawag ako ni Don Roberto at Miss Vega sa maliit na boardroom. Naroon din si Sir Armand. Nakasalukob ang 2 kamay sa mesa. Unang nagsalita si Don. "Mr. Cruz, impressive presence of mind. Miss Vega,
Sinong may access sa temporary file? Saglit na tumikhim si Ma'am, tiningnan si Sir Armand. Only the prep team, sir. Myself, Armand, and Marco. Umangat ang kilay ko, pero piniling maging kalmado. Si Sir Armand, nagbuntong hininga. Chairman, I used that temp sheet for scenario testing, pero naiwan kong nakalink. Honest oversight. Tahimik si Don Roberto pero ramdam mo ang bigat. Oversight that almost cost us credibility. Tumagilid siya sa akin. Marco, ano ang gagawin mo kung sa susunod ay mabiktima ka ng mas malalang pagsabotahe? Sumagot ako, ninanamnam ang bawat titik. Sir, ipagpapatuloy ko lang pong gawin ng tama ang trabaho. Kung may sablay man na magaganap, mas madaling makita kung malinaw ang konsensya ko. Integrity outlasts intrigue. Maya-maya, tumayo si Don, tinapik ang balikat ko. Well said, tinapik din niya si Miss Vega. Ayusin yung dalawang SOP. And Armand, I expect a corrective action memo. Walang sigaw, walang insulto, pero ramdam ko iyon ang pinakamatinding sermon na narinig ko sa corporate setting. Bandang 7:00, nagyaya si Miss Vega ng quick dinner para sa team. Sa loob ng Italian deli malapit sa opisina, 4 kaming nakaupo. Ako, Miss Vega, Kuya Alan, at sa ikinagulat ko, sumipot si Sir Armand. Tahimik siyang naglabas ng maliit na sobre. Iniabot sa akin. Marco, ninamnam niya ang pangalan ko. Sorry sa abala. Gusto kong maging patas. Na-overwhelm ako sa pressure nitong QBR. Binuksan ko ang sobre. Gift card para sa isang shoe store. May sulat kamay na thanks for pulling us back from the cliff. Hindi ko alam kung tatanggapin ko. Lumingon ako kay Miss Vega. Siya mismo ang tumango. He owes you that. Kinuha ko ang card. Ngumiti. Salamat sir, lesson learned tayong lahat. Pag-uwi ko, dinaanan ko muna ang convenience store para bumili ng paboritong tsokolate ni nanay. Paglapag ko ng bag sa mesa, kinuwento ko sa kanya ang buong kaganapan, mula sa link error hanggang sa pizza peace offering. Tumawa siya, tinapik ang tuhod na ngayon ay mas maayos na ang pakiramdam at sinabing, anak, mas matamis pa pala ang tagumpay kapag pinagpawisan at iniyakan. Habang naghuhugas ako ng baso, napatingin ako sa salamin ng cabinet. May nakita akong batang lalaking dati nag-a-apply lang, marupok ang tiwala sa sarili. Ngayon, litaw na litaw sa mata niya ang tapang, hindi yabang, kundi yung uri ng lakas na nakukuha mo kapag alam mong linis ang intensyon mo. At bago matulog, hinawakan kong muli ang kwintas. Pinunasan ko ng marahang tela. Sa metal na iyon, kita ko ang mumunting refleksyon ng mukha ko at sa likod ng maliit na korona, para bang naroon ang nakaukit na aral na paulit-ulit kong naririnig. Mula pa nang tumawag si Don Roberto sa telepono, integrity outlasts intrigue. Eksaktong 1 buwan, matapos ang nakakapagod ngunit tagumpay na quarterly business review, nakatanggap ang buong kumpanya ng paanyaya. 35th Anniversary Gala and Awards Night, Grand Ballroom, 7 p.m. Kalaunay nalaman naming dadalo ang lahat ng board members at mga retiradong opisyal, at may espesyal na legacy announcement mula kay Don Roberto. Hindi man niya idinetalye, ramdam ng lahat, lalo na ng mga veterano, na may malalim itong ibig sabihin. Para sa akin, isa iyong gabing nangangako ng panibagong yugto. Nang araw na iyon, 3:00 pa lang, ay nag-undertime na ako pinayagan ni Miss Vega para makauwi at mailabas si nanay. Inilabas ko ang suot kong blazer mula sa ukay box. Kulay abong charcoal, 2 taon ko nang iniingatan para sa someday. Binihisan ko rin si nanay ng floral na bestida at nag-ponytail. Kumislap ang mata niya. Sabi niya, parang ibabalik mo ako sa prom. Tumawa ako habang inaalalayan siyang sumakay sa taxi. Sagot ni Don Roberto, lahat ng gastusin ng bisita ng isang empleyado. Nang makarating kami sa hotel, tila prinsesa si nanay na nakatingala sa kristal na chandeliers. Pagpasok sa ballroom, sinalubong kami ng mahinang tunog ng kwarteto. Nakalatag ang mahahabang mesa ng buffet, kumikislap ang silverware. Sa registration desk, ibinigay ko ang pangalan ko. Mr. Marco Cruz, please proceed to the second row, table 11, executive guest. Napatingin ako kay nanay, nagsabay kaming mapanganga. Habang naglalakad kami papasok, may kumaway, sina Kuya Alan at Dayan, nakaupo sa table 9. Sumigaw si Kuya,
Oy boss! Gumuhit ang kilig pero pinilit kong maging mahinahon. Nag-thumbs up lang ako. Sa gilid, nakita ko si Miss Vega. Eleganteng-elegante sa puting pantsuit. Kausap ang COO. Nang magtama ang tingin namin, kumindat siya. Parang sinasabing handa ka na ba? Lumipas ang ilang minuto, nagdilim ang ilaw. Spotlight sa stage. Umahon si Don Roberto. Naka-black tie. Ngunit tangan pa rin ang simpleng baston na pambalanse. Tumayo ang lahat para magbigay galang. Nang magsimula siyang magsalita, malamig na preno ang boses niya, parang ama ng pamilyang humaharap sa hapag. 3 dekada't kalahati, panimula niya, at nakikita ko rito ang mga mukha ng ating tagumpay. Mula sa unang gwardiya na tumanggap ng kargamento sa bodega, hanggang sa pinakabagong analyst na sumusuri ng ating kinabukasan. Napalunok ako, alam kong kabilang ako sa bagong analyst na pinutukoy. Pagkatapos ng maikling pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Alfaro Holdings, inilahad niya ang sorpresa. Opisyal siyang magre-retire bilang executive chairman at magiging honorary chairman na lamang. Ipinasa niya ang araw-araw na pamamahala sa COO, pero higit doon, mag-iiwan daw siya ng Legacy Leadership Scholarship sa piling empleyadong magpapatuloy ng kulturang malasakit na pinangarap niya. Bago pa makapalakpak ang lahat, itinaas niya ang kamay, senyas na may karugtong. At ngayon, sabi niya, mas hinihigpitan ang hawak sa mikropono. Nais kong ikuwento ang nangyari ilang buwan na ang nakalilipas sa Liwasang Bayan. Sa mismong saglit na binanggit niya ang Liwasang Bayan, kumislot ang sikmura ko, ramdam ko ang pag-angat ng dugo sa pisngi ko, at marahang tinapik ni nanay ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Inilarawan niya kung paanong nahilo raw siya sa parke at may isang kabataang hindi nagatubiling alalayan siya. Binilhan siya ng tubig, kinuhang bantayang garda at sinamahan kahit pawisan. Akala ko noon, isa lang yung munting kabutihan, sabi niya. Pero naiwan sa akin ang tanong, mayroon pa bang kabataang handang tumulong nang walang kapalit? Napansin kong may ilang supervisor sa mesa sa harap ko ang nagbubulungan. Tila ngayon lang nila narinig ang istoryang iyon. Sunod niyang hinugot mula sa bulsa ang lumang hockey jacket. Yaring nakasalansan sa mandals niya. At iniangat sa stage. Kumalabog ang damdamin ko. Iyon mismong jacket na madalas kong makita sa alaala. Maya-maya, inilabas din niya ang medalyong tanso, ang kwintas na nakasabit sa leeg ko mayon. Kuminang yun sa ilaw. Naramdaman kong parang tumigil ang hininga ko. Tumingin siya sa audience, saha nagwikang, narito rin na ngayong gabi ang kabataang iyon. Nais kong tumayo siya at tanggapin ang aking taos-pusong pasasalamat. Para akong nakalimot lumakad, pero narinig ko si nanay, "Anak, ikaw yon." Dahan-dahan akong tumayo. Unang beses kong maramdaman ang daan-daang pares ng mata na nakatuon sa akin. Mga opisyal, gwardya, accounting clerks, pati catering staff na tumigil sa paghakot ng water pitcher. Narinig ko ang bulungan ni Dayan. Si Marco? Sa gitnang aisle, inalalayan ako ng usher papunta sa entablado. Habang umaahon sa hagdan, nalalasahan ko sa labi ko ang asin ng sariling kaba. Pagharap ko kay Don Roberto, ngumiti siya, inabot ang kamay ko. "Maraming salamat, iho." Bulong niya, mikropono nakasara, ngunit sapat para marinig ko. Niyakap niya ako. Hindi formal na business hug, kundi yakap ng lolo sa apo. Nakisalo sa palakpak ang buong ballroom. Lumunod ang tugtog ng bandang umaawit ng mellow na instrumental. Pagkabitiw niya, kinuha niya ang sobre mula sa podium. Bilang pagpapatunay, wika niya, "Ipinagkaaloob ko kay Marco Cruz ang Legacy Leadership Scholarship, isang full sponsorship para sa Project Management Certification at Executive Mentorship Program. Sa loob ng 6 na buwan, magsasanay siya diretso sa opisina ko at pagkatapos ay itatalaga bilang Assistant Project Manager." Nabingi ako sa palakpakan. Sa sulok ng entablado, kita kong umiiyak si Miss Vega. Pinupunasan ng tissue ang mata. Tinawag din nila si nanay sa stage. Pilit siyang tinulungan ng usher. Nanginginig ang balikat niya, pero matibay pa rin ang ngiti. Tumabi siya sa akin at sinapo ni Don Roberto ang kamay ng nanay ko.
Sa inyo po nagmula ang halimbawang kabutihan, sabi niya. Kaya sana tanggapin ninyo rin ang health assurance na sasagot sa inyong gamutan. Sa puntong iyon, bumigay na ang luha ni nanay. Hinawakan niya ang pisngi ko. Anak, salamat. Kahit anong lakas ko, sumabog din ang luha ko. Hindi luha ng hiya, kundi luha ng kagalakan na mas matamis pa sa lahat ng overtime pay. Pagkababa namin ng entablado, tila lumutang pa rin ako sa hangin. Binati kami ng mga kawani. May nagpa-picture. May nag-abot ng kamay na nanginginig sa tuwa. Approached ako ni Miss Vega. Pinisil niya ang braso ko. You earned it, Cruz. Simula bukas, ikaw na ang magli-lead sa pilot CSR dashboard natin. Tumango ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang buong pusong ngiti niya. Walang halong intimidation. Hinatid ko si nanay sa mesa. Nagkukwento siya sa katabi naming procurement head kung paano raw ako dati nag-aararo ng palengke para lang mag-sideline. Saglit akong lumayo papunta sa restroom para ipahinga ang mukha kong nanlalagkit sa luha. Sa koridor, nasalubong ko si Sir Armand. Tahimik siyang huminto. Inabot ang kamay ko. Congratulations, Marco. Mahina niyang sambit. Salamat sa pagtanggap ng sorry ko nung 1 linggo, bro. Magaling ka. Sana matuto akong tulad mo. Hindi ako nakapagsalita agad, pero hinila ko siya sa yakap na pangkapatid. Team tayo dito, bulong ko. Pagbalik ko sa ballroom, umuusok ang dance floor. May live band na tumutugtog ng 80s OPM. Nahila ko ni Dayan para makisalo. Sandali kong nakalimutang empleyado ako. Sumayaw ako ng walang sapantaha. At sa bawat indak, parang ibinababa ko ang bigat ng lungkot na naipon sa maraming taong paghihirap. Bandang 10:00, nag-announce ng huling speech si COO. Ngayong gabi, aniya, nakita natin na hindi lamang revenue ang batayan ng ligaya sa kumpanya. Ang puso ng isang empleyado ang tunay na gantimpala. Sa huling segundo, muling tinawag ang pangalan ko, ngayon bilang opisyal na Assistant Project Manager Trainee. Inahaba ko ang pagyuko, maririnig ang pagtapik ng mga lamesa, ang pagsipol, ang flash ng kameras. Maaga pa lang, 6:45 AM, nasa opisina na ako. Halos walang tao, lamig pa ng aircon, maaamoy pa ang bagong linis na sahig. Sa desk ko, may nakalagay na bagong laptop box, naka-post-it. Welcome to the bigger arena, R. Binuksan ko, high-spec ultrabook, may engraved logo. Sa gilid, may maliit na note card. Tatakbong mabilis ang mundo, siguraduhin mong dala mo pa rin ang malasakit. Don Roberto. Nag-email si Miss Vega ng orientation schedule. 3 linggo ng shadowing sa kanya, 2 buwan ng course project. Tapos final capstone para sa board. Sumagot ako, game po ma'am, ready to fly. Maya-maya, tinawagan ako ni Don Roberto mismo. Marco, aniya, bagsak ako sa opisina mamaya. Tuturo ko sa iyo kung paano basahin ang isang people balance sheet, di lang financial balance sheet. Napangiti ako. People balance sheet, ang sukatan ng kabutihan sa loob ng negosyo. Pagkaupo ko, inilabas ko ang kwintas, hinimas ko ang korona. Hindi ko na siya sinusuot palagi sa labas ng polo. Nasa loob lang, malapit sa dibdib. Isa itong paalala, may biglaang pagod, may chismis, may sabotahe. Pero may pribilehiyong magbalik loob sa tao, mag-lead ng may malasakit, at magsilbing tulay ng pag-asa gaya ng ginawa sa akin ng nag-iisang lumang medalyon. Nang magsimula ng pumasok ang mga empleyado, may bagong ingay sa opisina. Hindi intriga, kundi pag-uusap tungkol sa bagong scholarship. Bagong clinic at renovation ng Liwasang Bayan na proyekto kong unang hahawakan. Inopen ko ang email ko, bumaha ng congratulations mula sa utility staff hanggang sa regional finance head na hindi ko pa nakikita ng personal. Sa isip-isip ko, malayo pa ang laban. 3 buwan ng pagsasanay, tapos mga target, budget cycles, at syempre, kailangan pa ring paggalinin ang tuhod ni nanay. Pero ngayong araw, alam kong may matibay akong pundasyong sinemento ng isang basong tubig, ng medalyong tanso, at ng di matipinag na paniniwala na babalik at babalik ang anumang kabutihang itinanim mo. Hindi man sa anyong inaasahan mo, ngunit sa sukat na higit sa kayang sukatin ng spreadsheet. 2 buwan ang lumipas na parang kumurap lang ang oras.
Araw-araw akong sumasama kay Miss Vega para sa shadowing. Mula sa paggawa ng Gantt chart hanggang sa pakikipagpulong sa suppliers tungkol sa RFID tracking. Sa bawat hakbang, sinusukat ko hindi lang kung gaano kabilis mag-pivot ang mga numero, kundi kung gaano kabilis sumabay ang puso ko sa mga taong apektado ng mga numerong iyon. Isang Martes ng hapon, kasama ko si Miss Vega sa site visit ng renovation project sa Liwasang Bayan, ang parkeng pinagmulan ng lahat. Nasa gitna na ang bagong health kiosk para sa senior citizens, may solar panels pa sa bubong. Habang tinitingnan ko ang mga palibot na bakod, napansin kong medyo malayo sa gawain ang isang mason na pawis. Nanginginig ang kamay sa pagkuha ng tubig. Lumapit ako, inabot ang sariling tumbler at sinabihan, "Kuya, pahinga ka muna, mainit." Tahimik lang siyang ngumiti, halatang maraming salamat kahit walang salita. Naroon si Miss Vega, pinanood kami. Wala siyang sinabi, pero pag-uwi namin ay binuksan niya sa sasakyan ang talukap ng kaniyang notebook. "Marco," sabi niya, "nung una kitang nakita, akala ko puro good boy, fasad ka lang. Ngayon ko nakitang ugali mo talagang tumulong. Salamat at pinaalala mo sa akin kung bakit ako nag-umpisa sa trabahong ito." Sa parehong linggo, sinubok ako ni Don Roberto ng bagong gawain. "Gumawa ka ng people balance sheet," utos niya. Literal siyang may ginawang template na may 2 kolum. Sa kaliwa, positibong epekto. Sa kanan, hindi ka nais-nais na epekto. Isulat mo rito, paliwanag niya, ang bawat desisyon sa proyekto, magkano ang kinita, pero pati kung ilang tao ang nawala ng overtime, ilang pamilya ang naapektuhan, ilang bata ang nakakuha ng libreng check-up. Huwag kang titigil hanggat di mo na ilalagay pareho. Nang matapos ko iyon, halos puno ang 2 pahina. Not just pesos and cents, kundi oras, pagod, ginhawa, pag-asa. Pinirmahan niya, "Good. Tandaan mong hindi tayo nakatira sa Excel, nakatira tayo sa komunidad." Sa gitna ng kasagsagan ng mentorship, sumipa rin ang intriga. May ulat na lumabas, over budget daw ang park project. Pinatawag ako ng auditing team. Agad kong hinukay ang lahat ng supporting documents. Price escalation ng bakal, dagdag na safety railings na hiniling ng City Hall, at di planadong pag-upgrade ng drainage para sa mga nagtitinda sa palibot. Sa hearing, inakusa akong sobrang generous sa suppliers. Pero nang ilabas ko ang cost-benefit study, na ipinakita ang 40% na reduced maintenance cost at 20% na mas mababang posibilidad ng baha, tumahimik ang silid. Pagkatapos, nag-email si Don Roberto, "Integrity outlasts intrigue. Good job defending the figures." Sa bahay, gumiginhawa na ang lagay ni nanay. Dahil sa health assurance, regular na siyang naiipinjekan ng gamot. Isang gabi, habang sabay kaming nagpapahid ng effort balm sa kanyang tuhod, bigla niyang sinabi, "Anak, pwede na siguro tayong umupa ng mas maaliwalas na unit. Ikaw? Baka kailangan mong mag-ipon." Umiling ako, ngumiti. "Nay, unahin natin ang komportableng yung pagtulog. Pag okay na yon, saka tayo magtatanim ng panibagong pangarap." Naging highlight ng bahaging 7 ang unang pagkakataon kong tumayo bilang project lead sa harap ng board para mag-update tungkol sa Liwasang Bayan. Hindi na ako kinakabahan na parang baguhan. Ang kabahoy naging sigla na lang. Matapos ang presentasyon, tumayo ang CFO. Kung lahat ng CSR ay ganito ang returns, both social and financial, magiging mas madali ang pagpapasya natin sa budget. Si Don Roberto, nakatayo sa sulok, pumalakpak ng dahan-dahan. Hindi yon maingay na palakpak, pero ramdam mong may bigat ng basbas. Pagbalik sa mesa ko inabukasan, may sulat kamay si Miss Vega. "Consider this your final rehearsal. Next week, ikaw na ang magpipitch ng buong FY 2026 Community Roadmap sa board. Solo." Hindi ko alam kung matatawa ako o mapapahiyaw, pero naisip ko kung ito na ang susi para ipakita sa kanila na karapat-dapat ako. Yakap ko. Sa huling gabi bago ang pitch, nag-review ako hanggang hating gabi. Pinatay ko ang laptop, pinagmasdan ang pendant. Sa kislap nito, parang nakikita ko pa rin ang bench sa parke, ang bote ng tubig, at ang pawis kong bumubuhos. Tumayo ako, humarap sa salamin ng maliit naming apartment, at bumulong. Handa na akong magserbisyo, hindi lang magtrabaho. Dumating ang takdang araw na parang eksena sa pelikula.
Nasa boardroom ako ng alas 9. Bit-bit ang clicker at pusoong walang ibang laman kundi determinasyon. Pagbungad ko nandoon halos lahat. COO, CFO, 2 external directors at si Don Roberto na ngayon ay honorary chairman pero nakiupo pa rin sa gilid. Sumenyas siya ng thumbs up bago pa magsimula. Inikot ko sa isip ang people balance sheet bago ko pinakita ang unang slide. Vision, a company that grows because communities grow. Hindi ako nag-bug down sa graph agad. Nagsimula ako sa litrato ng parke, yung dati at yung bago. Sinundan ko ng video clip ng isang lola na ngayon sumasayaw ng Zumba sa bagong stage at ng isang batang nakapang-check up ng libre. Pagkatapos, doon ko binitawan ang figures. How a 12 million peso CSR investment returned 18 million pesos in brand equity via earned media. At paano nakadagdag ang goodwill sa 5% sales uptick sa 2 flagship stores malapit sa parke. Sinundan ko iyon ng roadmap. 3 palengke na isa sa ilalim sa waste-to-energy pilot, 2 scholars kada barangay, at quarterly medical caravans. Bawat bullet may equivalent sa positibong epekto at maaaring hindi ka nais-nais na epekto. Inamin ko kung saan posibleng madelay, paano itatama at sino ang accountable. Sa dulo tiniyak ko, hindi ito donasyon lang. Ito'y pamumuhunan sa lakas paggawa at sa kabataang magsusustain ng merkado natin sa hinaharap. Tahimik ng ilang segundo. Tumingin ako sa mga direktor, handang sagutin kahit pinakamabangis na tanong. Itinaas ng external director na si Miss Lim ang kamay. Mr. Cruz, paano kung may economic downturn? Paano natin poprotektahan ang shareholders kung parehong tumama ang recession at kalamidad? Huminga ako. Ma'am, sagot ko, ang pinakamatatag na shield natin laban sa recession ay komunidad na may pambili at may tiwalang suportado sila. Pag may sakuna, mas madali silang babangon dahil alam nilang may kumpanyang kasama nila. Babalik at bibili sila sa atin sa sandaling makahinga sila. May isa pang tanong galing sa CFO tungkol sa cash flow timing. Ipinakita ko ang phased disbursement schedule at contingency savings galing sa renegotiated logistics contract. Salamat sa RFID data. Sumunod ang external director na si G. Chua. Bakit ikaw ang dapat mag-lead, hindi ang mas senior? Ngumiti ako, diretso sa mata niya. Sir, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa mas senior. Ang sinasabi ko, ako ang pinanggalingan ng proyektong ito mula sa lupa. Literal. Alam ko ang bawat butil ng buhangin sa parke. Alam ko ang bawat vendor na walang pang-delivery fee. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, magsisilbi akong tulay sa pagitan ng numbers ng board at ng pulso ng komunidad. Nagpalitan ng tingin ng mga direktor, tila tahimik na bumuboto. Sa huli, tumayo si Don Roberto. Gentlemen and ladies, I believe the question has been answered. Humarap siya sa akin, inilabas ang maliit na kahon na pelus. Marco Cruz, sa ngalan ng board, inaprubahan namin ang iyong roadmap at itinatakda ka namin bilang Community and Innovation Division Manager, effective immediately. Hindi ko napigilan ang bumuntong hininga ng malakas. Pakiramdam ko'y lumuwag ang pagkakatali ng mundo sa balikat ko. Nagpalakpakan pero pinigil ko ang sariling umiyak. Iniisip kong baka hindi bagay sa bagong titulong manager. Lumapit si Miss Vega, ngayon project director na siya, at bumulong, "Told you you'd fly." Tinapik niya ang badge ko na may nakaprint ng manager. Sa paglubog ng araw, naglakad ako papunta sa liwasang bayan, dala ang maliit na kahon na may bagong ID. Nakaupo ako sa mismong bench kung saan ko unang nakilala si Don Roberto. Habang pinagmamasdan ng mga ilaw na kasing payapa ng pagaspas ng dahon, may napansin akong binailyong nakaupo sa kabila. May hawak na folder ng resume, halatang kinakabahan. Pinawisan siya, pinupunasan ng noo. Lumapit ako. "Kuya, may tubig ka?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Mumiti ako, inabot ang sarili kong bottled water. "Ayos ka lang?" Napatingin siya, bahagyang tumango. "May interview po ako bukas," bulong niya. Sumilay ang pamilyar na eksena, parang flashback ng buhay ko. Kinuha ko sa bulsa ang kwintas. Sandali kong tinitigan ang korona. Dala ang kabigat-bigat na alala. Hinubad ko yon, inabot sa kanya. "Good luck charm," sabi ko. "Basta kapag natanggap ka, ipasa mo rin ang kabutihan sa iba."
Nanlaki ang mata niya ngunit kinuha yon ng parang mahaba ang pangarap. Habang naglalakad ako palayo, tinawagan ko si nanay, inabot na ako ng gabi. Nay, sabi ko, mag-iipon tayo para sa lupa sa probinsya. Magpatayo tayo ng maliit na farm. Libre na pagkain, preskong hangin. At tuhod niyong mas gagaan. Narinig ko ang kagalakan niya sa kabilang dulo. Para bang sinasabuyan ng huni ng ibon ang linya ng telepono. Bago ko ibulsa ang telepono, natanggap ko ang isang text mula sa unknown number. Alam kong ipapasa mo ang kwintas, iyan ang tunay na mana. R.A. Napangiti ako, tumingala sa langit ng parke at nagpasalamat. Sa wakas ay nauunawaan ko na, ang pendant ay hindi simpleng piraso ng tanso. Isa itong paalala na ang kabutihan ay pamana. Umiikot siya sa mga taong handang magbuklod ng puso sa puso. At doon natatapos ang kwento. Hindi sa promosyon, hindi sa bagong titulo, kundi sa simpleng pag-abot ng tubig at pag-abot ng pag-asa. Dahil sa huli, kagaya ng sinabi ng matandang minsang nahilo sa harap ko, ang negosyo ay tungkol sa tao at ang tunay na yaman ay ang kakayahang gawing mas maginhawa ang buhay ng kapwa. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito ang istorya ng buhay.